Magandang umaga mga kahags. Ngayong araw na to, ipapakita ko sa inyo ang aking pag-injection ng purga ng baboy ng mga biik namin. Pero bago natin gawin yan, since galing ako sa market, dahil bumili ako nito, magpalit muna tayo ng tsinelas na galing doon para maiwasan nating maidala dito sa kulungan ng baboy yung mga bakterya, viruses na makukuha natin dun sa labas. Bago yan, mag-disinfect muna tayo, mag-alcohol, maghugas ng kamay para maiwasan nating mahawa or maipasa sa mga biik natin yung mga or sa mga baboy natin yung mga bakterya. So ayan, 0.3 ml lang yung dosage niyan dahil since mga biik pa sila. Basahin nyo na lang po, andyan po sa label kung bibili kayo niyan. Ivermectin po yung gamit ko na pangpurga sa kanila. Then, practice ko din is after 1 week ng pagpurga ko is i-vitamins ko. Yung iba kasi is purga vitamins yung ginagawa. Sa akin parang hindi ako sang-ayon doon sa akin lang yun at doon sa mga kakilala ko ring technician na iba dahil yung iba kasi is pinaghalo nila yung ivermectin or pangpurga at yung vitamins. Explanation ko lang kasi parang pinaano ko lang pinapahina ko lang yung mga ano tawag ba doon? Mga parasite sa katawan ng biik. Tapos, pinapalusog ko rin sila dahil isahan na nga purga at vitamins. Kaya, ang ginagawa ko is, yung practice ko talaga is, purgahin ko muna after 1 week, saka ko i-vitamins. Yan. Natuto na din ako mag-injection dahil lagi kong nakikita yung technician namin na ginagawa yan. Then research din, ganun. Dahil kahit matagal na akong nagbababoy is everyday pa rin akong natututo sa mga diskarte ng pagbababoy. Dahil hindi naman talaga kailangan talaga ng kumbaga experience ba na masasabi mong magaling ka na talaga sa sa larangan ng pagbababoy. Kaya ako is everyday pa akong natututo. Kahit medyo matagal na din ako, almost 4 years na yata kaming nagbababoyan. Pero everyday pa din akong natututo sa mga diskarte ng pagbababoy. Baka balang araw lalaki din tong baboyan namin sa tulong ng Panginoon natin at sa sipag at tiyaga naming mag-asawa. So, ayan. Nahirapan akong hulihin yun. Mag-isa lang kasi din ako. Kaya, yung video ko is, hindi ko ma-move. Mag-isa lang kasi akong nandito na nag-inject. Mabilis lang naman kung hindi lang talaga umalis yung baboy. Nahihirapan ako tumatakbo eh. Yan. Pangatlo na yan. Hindi ko pwede i-inject kasi pag gumagalaw pa yung biik. Iwasan din nating maano yung buto nila. Baka ma-damage. So, ayan. Panghuli na. So, sana kung may mga katanungan kayo, pwede nyo akong i-PM tungkol sa mga baboy nyo. May mga konti naman akong kaalaman dahil nagre-research din ako at araw-araw po akong merong natutunan. Lalo na dito sa isa naming inahin is may infection siya ngayon. Bale, last month, tapos ginagamot na namin siya pero pinapaliban muna namin yung pagpakasta sa kanya or paiay para naman
maibalik yung ano niya, yung malakas na resistensya na may infection kasi siya sa mattress. Pero sa ngayon, okay na siya at hinihintay ko na lang yung ano niya, maglandi ulit siya tapos ipa-EI ko na siya. So ayan guys, nahirapan talaga akong hulihin to si Little Biik. Okay guys,